ang bayan kong Pilipinas. Duyan ng imbulaklak, pag-ibig na sa aking palad. Ay nako, alam nyo mga kababayan, hindi ako dapat makipag-usap sa inyo ngayon eh. Very informal, nandito na ako sa kama para matulog. Buti pa yung Israel eh. Nag, nagtayo na ng bandila dun sa Gaza. Ibig sabihin, occupied na nila. Successful, nagtagumpay ang mga Hudyo sa kanilang layuning malipol ang Hamas. Tagal na yung away nila. Hindi pa ako tao. Nag-aaway na yan. Pero natatapos. Ulit na naman yan. Pero itong atin, pansinin nyo, kailan magsisimula yung gera dito sa Asia? Imagine, no? Russia, 2022. Europe yon. Ukraine, hanggang ngayon, nagigera sila. Di ba? Tapos, sinundan ng Middle East, Israel and Palestine. Pero parang ang gera sa Middle East, ako nakikita ko yan, sandali lang yan, patapos. Pero paulit-ulit. Ito namang Russia, superpower daw. Bakit hindi na matapos ang gera sa Ukraine? Yung superpower sila. Di ba? Ano ang ibig ko sabihin? Kaya natatakot, superpower. Amerika, tinalo ng Vietnam. Superpower ba yung ang Vietnam? 1969. Hindi, di ba? Napahiya ang Amerika. Di ba? Pero mayaman na bansa. Ito Russia. Superpower din. Ba't hindi nila malipo lang ng Ukraine? Ilang taon na? Talagang ilang taon ba yung gera sa Vietnam? Diba? Isa, 2 taon yata, no? Magdadalaw taon na yung Russia. Baka dating sa huli, mapahiya sila. Hindi naman pwede. Hindi naman gagawin yan ni Putin yung ginawa ng Amerika sa Japan. Isang maselang desisyon yun. Maglaglag ka ng bomba. Dito sa atin, ano sa palagay nyo? Kailan magsisimula? Alam nyo, ako natatawa eh. Ako lang tatanungin nyo. Bakit tayo lang ang ginaganyan ng China? Sa palagay nyo kaya naaawa sa ating ibang bansa? Oo, meron. Pero meron natatawa sa atin. Alam nyo yun? Natatawa sa atin. Bakit? Yung isa sa mga eksperto sa maritime na dating US Marine na ngayon ay professor sa Johns Hopkins University sa US. Ang ginamit niyang termino, unique. Unique daw ang maritime crisis ng Pilipinas.
sa dalawang dahilan. Gusto ko nga itong sabihin sa inyo sa aking palabas na oras at tinig ng katarungan, pangkapaslangan at katotohanan Pilipinas. Hindi ko mapigilan sarili ko eh. Baka isipin nyo, naku, may stress ka dyan. Pilipino ko eh. Pangalawa, ano ba, pakialam sa'yo niyan, ganito. Meron. Sa palagay nyo kayo, tsaka ako, walang mangyayari sa atin kung hindi tayo makialam sa China. Sa palagay nyo, hindi tayo apektado. Kayo mga mayayaman, kayo mga namamasukan, kayo mga tambay. Kapag may nangyari ba sa China, walang effect sa atin, dyan sa Palawan? Meron. Meron ho. Mas maselan itong problema nito, matindi to kaysa sa COVID. Maniwala kayo sa akin. Sa COVID natatapos yan. Tapos na. Di ba? Sabi ko nga matatapos yan. Tapos na. Ano ngayon? Lahat ba namatay sa COVID? Hindi. Sabi ko, hindi ako magpapabakuna. Namatay ho ba ako? Hindi ko kakahiya sa inyo. Kasama ako sa mga hindi naniniwala sa COVID. Namatay ba ako? Pero ito, nakakatakot. Lahat nagpabakuna. Ano to ha? Kumpirmadong research to. Lahat ng nagpabakuna. Intayin nyo ang epekto after 10 years. Kung diabetic ka, after 5 years. Lalabas ang epekto ng bakuna. Ayan. Ay, nako. Yan ang totoo yan. Balik tayo. Kapag may nangyari sa China, lahat ng negosyo nyo, ma'am, sir, hinto. Lahat kayong nanghahanap buhay, hinto. Paniwalaan nyo ko. Para tayong Israel, nung pasukin ng Hamas. Anong ginawa ng presidente? Lahat ng 18 pataas. Hindi yata 18 lang. Sinama na nila pati 15. Nag-training. Nakita nyo na. Subukan nyo lang. Sinasabi ko sa inyo. Baliwalain natin yung issue ng China niyan. Sinasabi nyo, hayaan mo gobyerno dyan. Tingnan mo. Tingnan mo mangyayari. Yan ang problema. Alam nyo kung bakit po? Wala akong sisisihin dito. Kung sisisihin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ulitin ko ha. Ayokong tawagin ng Presidente natin ng bongbong. Galangin mo yung uniforme ng pulis, hindi yung tao. Uniforme. Galangin mo yung Presidente. At least, yung kanyang katungkulan. Kaya, ganito po yan sa akin Malala. Palala ng palala pa ang problema natin. Diyan sa gulo sa agawan ng tubig at lupa diyan sa dagat. Pag ginawa ng Diyos sa atin yan. Ano ibig ko sabihin? Kung noon sinupil yan, noong mga 2012, 2014 na naglabas-pasok yung buhangin doon, walang umarang. Pinabayaan ng gobyerno almost 2 years. Mag-isip kayo, bakit pinabayaan ng gobyerno yun? Walang umarang. Mag-isip kayo. Sabihin niya, hearsay, kasi binenta na. Ano ba kinalaman ng sundalo doon? Kung totoong binenta at nilihim nila Arroyo, kasalanan nila yun. Kung halimbawa, lumusob ang mga sundalo, hindi naman nila alam na binenta ng presidente noon yun. Ang ibig ko sabihin, dapat noon po, sinupil na natin yung problema na yan. Kaya gobyerno rin ang nagpahamak sa atin Hindi ko sinasabi presidente natin ngayon Mana-mana Mr. President, pag hindi ka kumilos, yung talagang
pati buhay mo, handa mo ibigay, kahit buhay ng pamilya mo. Nanumpa ka eh. Di ba, Mr. President? Ganon yun eh. Pati buhay ng pamilya mo, ialay mo, alang sa bayan. Lalo pa kung Pangulo ka, buti kung ordinaryong Pilipino ka lang. Eh, yung mga sundalo, buhay lang nila, wag mo na isama pamilya namin. Bilang presidente, kahit buhay ng pamilya mo, isama mo, Mr. President. May pagtanggol mo ang bansang humalal sa iyo, ang lahi, o mawala ang lahi dahil sa kapabayaan. Kaya, napakabigat ito nga harapin mo, Mr. President, no? Pangulong Marcos. Ito sasabihin ko, Mr. President, mas mahirap ang inaharap mo ngayong problema kaysa sa tatay mo. Bakit, Mr. President? Ang kalaban ng tatay mo, Mr. President, Marcos Sr., no, komunista. Karamihan po kapwa Pilipino, Mr. President, eh. Ang kalaban. Muntik-munti ka na nun ang kalaban ng tatay nyo eh, bilang Pangulo para mapagtanggol ang Pilipinas, Malaysia eh. Diba? Kung nagtagumpay yun, bawi natin ang Borneo eh. Ito, Mr. President, pag pinabayaan nyo to, matutulad itong ginagawa ng China na to sa Borneo. Wala na to. Eh, gusto ba ng Pilipino yan, Mr. President? Gusto nyo ba, Mr. President, sumpain ng pamilya nyo dahil pinabayaan nyo yung Pilipinas ng panahon yung pagdating ng araw na patay na kami, patay na tayo. Yung mga apo natin sa paa, sa tuhod. Kasi wala na yung Luzon, kinuha ng China. Ang natira sa atin, Mindanao at saka. Matutulad sa Borneo yan. Hindi mo na mabawi. Sabi nga ni Binay, pag siya nagpresidente, babawiin niya. Ano nyo, pag binawi, ibig sabihin ng gera. Pero Mr. President, hindi natuloy yun. Yun sana ang harapin ni former president ng yung tatay nyo. Gera ng Malaysia. Pero hindi nangyari. Ngayon, ang matinding kalaban noon insurrection puro Pilipino naman, Mr. President eh. Komunista nga lang ang kanilang adikain. Pero mga Pilipino ang ginagamit ng China. Di ba? Tingnan yung sombrero sa UP ng mga komunista sa UP. Yung mga may pinag-aralan. Ang sombrero nila, makita nyo, sombrero ng Beijing komunista. So, ibig sabihin, nasa ilalim, malalim ang impluensya ng mga komunista dito sa Pilipinas. Mabuti nga, humina na patay na si Sison. O sa madalit salita, Mr. President, ang kalaban ng tatay nyo, kapwa Pilipino, na ginagamit ng komunista, na hindi naadikain, na hindi sa atin, kundi galing sa dayuhang bansa na tulad ng China at Russia. Ayun po, Mr. President. Hindi ho papahig ang Pilipino na mawala iyang Palawan. Kasi ang nangyayari ngayon sa atin, hindi na nakikinig ang China, palala ng palala ng palala ng palala ng palala ng palala ng palala. Gigirahin na ho tayo ng China. Yan ang nakikita ko. Ano ibig ko sabihin, Mr. President? Kung hindi natin uunahan sila, wala na. Huwag tayo masyadong, Mr. President, masyado tayong depende sa ibang bansa. Oo, hindi natin kaya, talagang kailangan natin. Pero, pagdating po sa paghakbang, aksyon, tayo talaga ang dapat manguna. Iligtas nyo, Mr. President, ang Pilipinas, napakabigat ng problema nyo dahil ito, sa nakikita ko ito, ang kalaban naman nyo bilang sa inyong administrasyon ngayon, dayuhan mas mabigat. Imagine ang tatay nyo, abogado, sundalo. Tapos, ang naging problema niya, kapwa Pilipino, di ba? Kayo, hindi naman talaga kayo sundalo,
pinag-training lang ngayon ng tatay nyo para makatikim kayo ng buhay sundalo. Kasi sundalo siya. Pero ibig ko sabihin, ah, talagang hindi nyo linya yon na maging militar. Pero dahil naging lahi ninyo politiko, ah, diyan na. Diyan na kayo napunta magkakapatid. Pero Mr. President, ang ibig ko sabihin, mabigat ang kalagayan ng Pilipinas ngayon kasi dayuhan na ito. Dayuhan to, mas mabigat ang problema yung dadalhin sa bansa kaysa sa tatay nyo. China. Iba talaga po, hindi pwedeng maging kaibigan ng China kasi communist nga po sila eh. Hindi naman tayo communist. Nung araw, Hapon, hindi naman komunista po Hapon eh. No? Iba ang China, iba ang komunistang kalaban. Matagalan. Kaya nakakaawa po ang Pilipinas eh. Kung gagawin natin yan, hindi ho tayo kikilos. At sasabihin natin, nire-respeto natin international law. Pero hindi naman ho nire-respeto ng mga tarantadong mga tao na yan ng international law eh. Sorry po ah. Naku, nakaka-stress talaga. Hindi na ho sila nakikinig. Paano nyo sasabihin ngayon na gagamitin nyo itong gamot na ito para gumaling? Hindi na nga ho tumatalab yung gamot eh. Siyempre, tataasan mo na o di kaya ooperahan mo na pag hindi nakuha sa gamot. Di ba? Tayo puro gamot. Simula noong 2012 na magbarilan ng mapatay yung mga isdang Chinese na kapitan, di ba? Doon nagsimula yun eh. Tapos, nagkaroon ng tutukan ng barko. Hinabol ng Coast Guard. Hindi na dakip yung illegal fisher na Chinese dahil hinarangan ng Coast Guard. Ano ibig ko sabihin, Mr. President? Wag mo natin, ay nako, ito, mga kababayan ha, kinakausap ko na lang dito ang Pangulo dahil hindi naman ako politiko, hindi naman ako kilala. Pero may karapatan naman ako, Pilipino ko di ba? Kayo kausapin ko mga kababayan. Yung ginagawa ng Coast Guard, para ho sa akin, mali eh. Mali po yun. Yung sinasabi nilang maximum tolerance, ayaw nila ng gulo, sumusunod sila. Admiral J. Tukilya ba? Sa tingin nyo, tama yung ginagawa ninyo? Mali po yun. Mali po. Hindi ko po sinasabing mamaril kayo ng mamaril. Meron pong international standard eh. Huwag po tayong maglokohan. Ayan aalisin ko Philippine Navy. Ang problema na hinaharap po natin sa China, trabaho ng Philippine Coast Guard. Hindi ho trabaho ng PNP Maritime Security. Hindi ho trabaho ng Philippine Navy. Ang talagang primary na may trabaho dyan, kayong Philippine Coast Guard. Yan po ang totoo. Ngayon, ano ba trabaho nyo? Law enforcement. Bakit hindi nyo ginagawa ang law enforcement? Ano ba yung law enforcement? Mamaril? Hindi po. International standard, may protocol naman yan. Pag illegal fisher, wawarningan. Dadakpin kung mahuhuli. Yan. Walang baril. Kapag nagpaputok, gumanti ka, may baril. Patay kung may patay. Kasi nagpaputok. Ganun yung ka-standard eh. Pag wala, lapitan mo. Pagkatapos ng warning, ayaw. Lapitan mo, panikin mo sa barko. Magdala kayo ng batuta, paluan. Walang patayan. Pag may baril, barilin mo. Ayan po sinasabi. Kanina sa Korea, pumapanik sila. Tama yung protocol. Tumatawag, ayaw, panikin mo. Pero tingnan mo muna, dapat may armas kayo.
Kung wala namang armas, hulihin. Paano kung Coast Guard ng ibang bansa? Iba ho usapan. Sigurado yun may armas. Ano yung ibig sabihin? Warning. Ayun. Ito ha. Paano kung hindi sumunod? Ito ho sa ibang bansa. Ma'am, sir. Naku naman, Philippine Coast Guard. Mr. President, ano ba ito nangyayari sa atin? Ang dami namang eksperto dyan. Nakinig ako kay Batong Bakal. Nakinig ako sa mga vlogger dyan. Nakinig ako dyan kay Ambassador, yung ambassador ng na eksperto daw sa maritime. Nakinig ako kay Admiral J ng PSCG. Nakinig ako kay DND Teodoro. Nakinig ako kay... Wala akong narinig, sir, ma'am. Hindi naman ako nagmamagaling, ha. Isipin nyo, wala akong narinig ditong akong sasabihin ko sa inyo ngayon. Ako, isang hamak na professor lang ng maritime law, ha. 6 na taon ako, 7 taon ako nagturo noon. Wala akong narinig na remedyo na sinabi ito remedyo. Sa kanilang lahat, wala. Alam nyo kung ano? SOLAS, Safety of Law at Sea. Under ng UNCLOS yun. Yung international standard, hulihin mo ang illegal fishers. Hulihin mo ang drug dealers. Ang drug cartel. Hulihin mo ang drug trafficking. Hulihin mo ang human trafficking. Diba? Sa dagat. Ano pa? Prostitution. Marami pa yan. Ano ang protocol? Ayun na nga, wawarningan mo. Pag hindi nakinig, kung democratic na ginagamit ang Coast Guard ng isang bansa na yon, huwag mo nang barilin. Lalapitan, papanikin. Pagka may nagpaputok-putukan, yun na naman no? Ayun, kung Coast Guard, babalik tayo kanina, paano kung hindi fishing vessel, Coast Guard na pumasok? May matindi po yun. Yun kung sasabihin ko sa inyo, maselan yun. Anong gagawin? Warningan mo. Bakit ka nasa EEC namin? Ngayon, ang warning po, may limitation. Kasi Coast Guard yan. Okay. Tulad ng ginawa ng ibang bansa, Korea, Argentina, Italy, US, may international standard, Mr. Admiral J. Naku naman, sir, graduate school of Philippine Merchant Marine Academy ka. Tinuro yan eh. Nag-aral din naman ako. Nauna pa ako nag-aral sa iyo. Doon, pangatlo kami, simula na magbukas ng masteral course yung PMMA. Bakit hindi nyo ginagawa yun? Alam nyo kung ano sinasabi? Warningan mo. Lalo na kung Navy, Coast Guard, Philippine Coast Guard, nakita, pumasok, Chinese Navy. Ano ang protocol? Chinese Navy pumasok sa EEC, ano protocol? Hindi ka natatawag, hindi ka na magno-notice. Umalis kayo. Anong protocol? Tatawagan yung Special Forces ng Philippine Navy. Navy yun eh. Ba't pumasok sa loob yun? Enemy yun. Enemy target yun. Ganun po yun. Kung Coast Guard, balik tayo, pumasok, walang dahil pumasok. Tapos, winarningan mo, umalis kayo, this is EEC ng bansa namin. Hindi nakinig, warningan mo ulit. Okay. Ano susunod? Open fire, katulad sa Argentina. My God, ginawa nyo ba yan? Sir, ginawa nyo ba yan? Mario Joseph, simula 2012, hindi nyo ginawa yan. Hindi nyo ginawa yan. Ayan ang problema sa inyo. Simple ba yan? That is what we call international standard of law enforcement of SOLAS. Hindi tuturo nila Batong Bakal yan, hindi tuturo ng isang ambassador na expert. Kasi hindi naman nila alam yung national security. Hindi naman nila alam yung maritime security. Iba yung kanilang
expertise eh. Simula noong 2012, bakit hindi nyo, wala man lang humarang yung buhangin, labas-pasok, 2 taon. Pinabayaan nyo. Hindi ko maintindihan. Pati Philippine Navy, sabit na dyan. Isabit na natin dyan. Iba na yan eh. Bakit pinabayaan nyo ng 2 taon ng panahon nila Binoy yun? Kaya dapat yung pong nanunungkulan noon, kasama na si President Binoy, patay na, okay, oo, sinasabi ko lang, si Voltaire, DND, yung Coast Guard na head, yung Coast Guard na Navy, yung Chief of Staff of the Armed Forces, dapat po makasuhan yan. Noong simula 2014 hanggang 2016 na nagtayo doon sa Spratly, labas-pasok, hindi man lang hinarang. Bakit o ba? Takot kayo mamatay? Ay, wag na kayong magsundalo at mag-Coast Guard kung takot kayo. Sinasabi niyo Coast Guard, pulis lang, loko ka pala eh. Pareho lang ho ang buhay ng pulis at saka sundalo. Handang mamatay, handang pumatay. Pero ang kaibahan sa sundalo at pulis, ang pulis to serve, protect, and preserve life. Hulihin, makipagbarilan, pero buhayin. Rehabilitate the criminal, the offender. Sa military, search and destroy. Gera yun. Anong rehab? Search and destroy. Yan ang military. Yan ang kaibahan nilang dalawa. Pero pareho lang humay baril yan. Pareho rin nung ang buhay niya na sa panganib, pwedeng pumatay at mamatay. Huwag niyo sasabihin na sinasabi ni Robin Padilla, Coast Guard lang, loko ka pala eh. Ay nako, pareho lang ang buhay niyan. Mamamatay ka rin, papatay ka rin kung kinakailangan. Trabaho mo yan eh. Ang problema sa inyo, bakit hindi nyo in-implement ang law enforcement simula 2014 at 16? Sige, sagutin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nagpapabunggo kayo. Ganun ka. Naku, Mr. President, ako may solusyon. May solusyon ba? Meron, Mr. President. Meron. Meron. Kaya dapat tayuan nyo to, Mr. President. At ihanda nyo ang bansa natin. Pati kaalyado natin. One time lang yan, Mr. President. Sana nasa isip yun, nasa isip ko. Pag hindi na umalis, dumami na squatter, hindi na kaya ng mobile sa barangay. Alam niyo na ko, pumapasok doon, di ba? Demolition. Oo. Pag hindi natin ginawa, Mr. President, yan, at inintay natin itong palalim ng palalim, bully, Mr. President, naku, paano hindi tayo bubulihin? Nagkaroon ka ng, kumbaga sa anak, kinonsinti mo yung anak mo, lumaking tarantado. Hayaan mo na yan. Unawain mo na lang yan. Ayun, lumaki yung anak niya lalaki, addict. Lumaki yung anak niyang babae, prostitute. Hindi nakatapos, nabuntis. Anong sabihin? Bad parenting. Yung ginagawa natin. Hindi yung good governance. Bad governance yung ginagawa natin. Pinababayaan natin babuyin yung moral ng bansa natin. Nakakaawat, nakakainis, nakakahiya, nakakatakot ang kahihinatnan nito. Nagpapalaki tayo ng halimaw. Akala nyo maganda sa paningin ng iba. Ginagalang namin international law. Hindi naman nila ginagalang. Ay, anong klase ba namang isip niya? Practical naman. Hindi naman lahat ng bagay nasa law books. Sa sistemang ito, dapat ang iisipin natin yung yung kapakanan ng ating bansa, Mr. President. Na delikado tayo niya, Mr. President, malala na. Parang bata na hindi makapasok sa eskwelahan kasi binubuli nandiyan sa gate. Nakita ng bata, iiyak na, hindi makapasok. Bakit anak, hindi ka makapasok? Meron po umarog sa akin noon, binubuli ako. Halika, samahan mo. Oh. Nung makita ng mga nagbubuli sa kanyang classmate niya sa gate, tatay niya kasama, kuya niya kasama. Malalaki, nakatingin, akala mo, lalamunin sila. Oh, pasok ka na, anak, pasok ka na. Oh. Hindi nila magalaw. Ganun ba sistema na gusto ng gobyerno? Hindi makagalaw, tatawagin yung Amerika.
sama kayo sa patrol. May, ano, di ba? Tatawagin mo si kuya para hindi ka magalaw ng nabubuli sa'yo doon sa, sa gate ng school nyo, hindi ka makapasok. At kung wala na si kuya, bugbog ka na naman. Ganun ba tayo? Di ba kapag ang bata malakas ang loob? Napapanood naman natin sa pelikula yan eh. Binubuli siya. Binugbog siya. Binatukan siya. Tapos sa susunod, tinuruan siya ng tatay niya. Maging matapang ka. Ano man mangyari? Kasi alam ng tatay niya, walang baril, wala naman kutsilyo yung mga bata na yun. Kaya sinabi niya, lumabang ka. Oh. Kasi kung alam ng tatay niya may kutsilyo, hindi pwede. Hindi, wala naman. Kaya tinuruan niya yung anak niya. Huwag ka matakot. Pumasok ka doon. Pag bumalik ka, lumabang ka. Lumaban niya yung bata. Bumalik. Ay di hinarang. Pinagbabato ka. No? Aba, naunahan ng bata. Parang pelikula, no? Nasuntok ng batang binubuli. Yung nambubuli. Tatlo, apat sila. Sinuntok. Napuruan. Tanggal yung ipin. Yung isa naman. Nakamot sa muka. Takbuhan sila lahat. Ano ibig ko sabihin, Mr. President? Ano idea doon? Nagpapabuli kayo, Philippine Coast Guard eh. Pati Philippine Navy, nababoy na. Nagpapabuli kayo eh. Huwag kayong magpabuli, lumabang kayo. Ay sabihin, wala, patay kami. Abay, nag-Coast Guard kayo, handa kayong mamatay. Scout Ranger lang ba pwedeng handang mamatay anytime? Marine lang ba ang matapang? Pakamatay kayo dahil sa bayan. Di ba? Labanan nyo yan. Binomba kayo ng bomba. Yung sasabihin nila, hindi tama yun pag binomba ng kanyo. Dapat po, nagbomba rin kayo. Wala na. Alam nyo ba? Yung kalaban natin, hindi na sumusunod sa batas. No? Sarili na nila. Sa atin naman, kahit na tayo maging practical, hindi tayo makikita ng buong daigdig na tayo ay masama. Practical lang tayo. Itinatayo natin sarili natin. Ay nako, EEC yan, EEC. Nasa loob ng exclusive economic zone. Lahat ng nangyayari na yan. Dapat kayong Philippine Coast Guard, hinuhuli nyo yan. Binabaril nyo yan. Pagka sila nagpaputok, di tawagin na US. Ang dami yan. Di ba? At least, mamatay man kayo, bayani kayo. Babayaran naman kayo, kalalaki ng sahod din nyo eh. Pakamatay kayo sa bayan, huwag nyo. Na-waiting, saka nakakita, binubunggo, ang hawak, selfie. Ito na ho. Tawa lang ng tawa yung ibang bansa sa atin, lalo na yung mga admiral ng ibang Coast Guard. Alam nyo ba, may mga nakausap ako. Ano daw klaseng, naku sir, Philippine Coast Guard, kayo ang pulis dyan. Bigay nyo buhay nyo. Magtrabaho kayo. Hindi lahat ng panahon, lagi nyo asa sa presidente. Tawagin yung presidente kapag may patay na sa inyo, gera na yun. Yan na. Pero yung law enforcement, ang tinasabi ko ngayon dito, lumabang kayo, international standard katulad ng ginagawa sa ibang bansa, yung bang ginagawa ng ibang bansa na maril. Katulad sa Indonesia. Tingnan nyo katarantaduan sa kanila. Mapapakita ko yan sa palabas ko. Indonesia, ginawa nila yan. Ang sabi nila, babae pa. Hindi ka makikinig. I tell you, this is our last warning. Layas kayo. Alam mo, lumayas ang China. Akala ko ba powerful ang China? Maraming barko. Duwag ka kasi, kaya kayo nagsasabi na maraming barko. Huwag mong iisipin yung maraming barko, huwag mong isipin yung superpower, isipin mo yung high spirit. Hindi namamatay yung fighting spirit. Yun ang nagbibigay sa sundalo, sa pulis, ng lakas ng loob na pumatay ng hold-upper kung kinakailangan. Pumatay ng kalaban, ibigay ang buhay. Kayong Coast Guard, hindi ko maintindihan. Law enforcement, hindi nyo matrabaho. Anong klase kayo? Kung lang sabihin ko sa inyo, kinahihiya ko kayo, mga Pilipino. Umalis na kayo sa trabaho nyo. Humanap kayo yung handang mamatay, handang paglaban. Trabaho nyo yun, huwag nyo ipasa sa Navy yan. Pagka hindi nyo kaya, tawagin nyo Navy. Paano nyo tawagin Navy? Hindi naman kayo nag-umpisa magtrabaho. Mga tinamaan kayo ng magaling.
Hindi kasalanan ng presidente yan. Kasalanan ng Coast Guard yan. Yan ang tandaan nyo. Sinasabi ko sa inyo. O gawin nyo ngayon, kaya nyo? Malala na. Kaya, pwede yan. Back up ng US, Japan, Australia, Great Britain. Sa likod sila, 100 miles. Unahin ng Coast Guard. Oh. Mag-declare ang presidente. Within 72 hours, lahat kayong barko ng China dyan. Lahat ang pinagawa nyo, umalis. Kung hindi, we open fire. Kaya ba natin yun? Yeah. Kaya yun. Sa paningin ng buong daigdig, alam nyo ang gera, yung ginawa ng Hamas, gera. Yung gagawin ko, sinasabi ko sa inyo, hindi yun. Demolition job lang ang tawag dito. A part of crisis management of law enforcement. It is not a war. Pero maging mautak tayo, dapat nandyan na US. Hindi lang barko, pati air defense. Dapat ready. Pero malayo sila. Warning! Within 72 hours, Mr. President, declare it. Pag hindi kayo malis dyan, we open fire. Puputokan namin kayo. Sino magpaputok? Coast Guard. Di ang dami ng ang dami ng mga bangka ng Chinese militia. Ako sasabihin ko sa inyo, Mr. President, sa akin lang tunog ko, hindi, akin na Mr. President, Indonesia lang winarningan, pag hindi, open fire, umalis. Argentina, pinutukan. Pakikita ko sa inyo, YouTube, pinutukan. Open fire, pinutukan. Ano sabi ng China, kinabukasan? Imbestiga namin. Hindi namin tinotolerate ang aming mga loko rin ng China. Hindi daw na tinotolerate dahil pinagbabaril. Nakita niyo behavior ng China? Galing manduro. Argentina, Coast Guard yun. Sir Admiral J. Korea, pinasok. Japan, hinarang. Indonesia, winarningan lang. Alis. Tapos, ang sabi ng presidente, ano sabi ng China, kinabukas sa Indonesia, magkaroon tayo ng magandang kasunduan. Tingnan nyo, tinarantado tayo ng China na yan. Paano? Nagpatarantado rin tayo Damay na kami. Kung kantingin sa inyo, dumi, baho na rin mo lahat kami Pilipino, Admiral, J. Damay na kami sa ginawa ninyo. Pati presidente. Nakita niyo? Yung sinasabi ko bigyan ng Pangulo ng 72 hours ang China. International declaration yun. Buong daigdig makikinig kay President Marcos, Mr. Marcos. I-declare nyo within 72 hours. Lahat ng nakupahan nyo within EEC. EEC. Umalis kayo. Hindi, open fire kami. Tama nyo. Gumante, barilan. Pag gumamit sila ng Chinese Navy, pasok ang Navy. Pasok na Air Force. Pasok na US. Gera na yun. Pero yung law enforcement, yung umpisa, hindi gera yun. Law enforcement lang yun. Yun ang remedyo. Hindi na ako magpapalabas sa inyo sa vlogger. Sinabi ko na yung remedyo. Kung hindi nyo gagawin yan, dear government of the people, Republic of the Philippines, hintayin nyo, Borneo tayo. Hindi lang yun. Mamumundok na ako.